bungis. Mingming, ba't ang daming tugo dito? Anong ginawa mo? Ang ulan ay tila walang katapusan. Dumadagungdong sa lumang bubong ng apartment building sa may kanto ng M. de la Cruz. Sa bawat patak ng ulan, may kasamang kaluskos. Parang may gumagapang sa eskinita sa likod. Si Lara, isang 22 years old na veterinary student, ay kakarating lang mula sa duty. Pagod, gutom, pero hindi mapakali. Habang naglalakad sa makipot na daan papunta sa kanyang unit, may narinig siyang mahinang miyaw. Huminto siya. Tumagos ang tunog sa hangin. Mahina pero puno ng pighati. "Hello? Mingming? May pusa ba dyan?" Sigaw niya habang tinututok ang flashlight ng cellphone sa madilim na sulok. Sa ilalim ng tambak ng basura, may nakita siyang itim na pusa. Basang-basa, nanginginig at may sugat sa tagiliran. Pero ang pinakanakakapanindig balahibo, ang mga mata nito. Hindi ordinaryo, malalaki at kulay abo, at may bakal na tingin na parang mata ng tao. Dahan-dahan niyang nilapitan ito. "Kawawa ka naman," bulong ni Lara. Paglapit niya, biglang sumirit ang pusa. Halos kagatin siya. Pero agad ding napahiga na parang nanghihina. Sa awa, binuhat ni Lara ang hayop at dinala sa kanyang maliit na apartment. Sa loob nito, nilinis niyang sugat gamit ang betadine at bulak. "Lalakas ka rin. Tatawagin kitang Mina kasi yan ang nakalagay sa tag mo." Habang tinatali niya ng gasa ang tiyan ng pusa, napansin niyang tila nakatingin ito ng diretso sa kanya. Hindi yung tipong pusa lang ang tingin, kundi parang may gustong sabihin. Kinagabihan, habang nagkakape si Lara, narinig niya ulit ang meow. Mahina sa una, hanggang sa naging parang tinig ng tao. "Tulungan mo ako." Nabitawan niyang tasa. Sino yan?" Tahimik. Walang tao. Pero nang lumingon siya, nakatayo si Mina sa ibabaw ng mesa. Basa pa rin kahit tuyo na dapat. At ang mga mata nito, mapulang-mapula na. "Ay, pusa lang pala. Hindi naman to nagsasalita eh." Ngunit sa labas ng bintana, may dumaan na anino. Parang siluwetang may buntot. Sumabay dito ang biglang paghinto ng ulan. Tahimik. Lahat ng aso sa kapitbahay ay sabay-sabay na tumahol. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Lara. Paulit-ulit niyang naririnig ang pagkaluskos sa sahig at ang pag-iyak ni Mina. Nang silipin niya, nakita niyang nakatingin ang pusa sa pintuan. Nakaposisyon na parang nagbabantay. "Ba't kanyang katumingin?" tanong niya. Nanginginig ang boses. Biglang kumislap ang ilaw. Tumigil ang orasan. At mula sa kisame, may tumulong isang patak ng dugo. Diretso sa ulo ng pusa. Napasigaw si Lara. Nang silipin niya ang kisame, walang sugat, walang leak, pero amoy kalawang ang hangin. Kinabukasan, iniisip ni Lara na baka pagod lang siya. Pero sa pagkakatingin ni Mina sa salamin habang kumakain, tila may ibang anino sa likod ng refleksyon. Hindi hayop, kundi babae. Nakayuko. Nakadilat ang mapupulang mata. Lumipas ang ilang oras. Natulog na si Lara. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, nagising siya dahil sa bigat ng dibdib. Tumilat siya at nakita si Mina. Nakaupo sa kanyang tiyan. Nakatitig lamang sa kanya.
Hindi ito umiiyak, hindi rin gumagalaw. Pagkatapos ng ilang segundo, bumuka ang bibig ng pusa at sa malinaw na boses ng babae, narinig niya, "Tulungan mo ko, Lara." Nalaglag ang luha ni Lara. Hindi niya alam kung ano ang mas nakakatakot, ang katotohanang nagsasalita ang pusa o ang pakiramdam na may ibang nilalang na gumagamit ng boses nito. Kinabukasan, maaga pa lamang ay gising na si Mang Rado, ang matandang may-ari ng inuupahang apartment ni Lara. Palaging amoy alak, palaging masungit, at laging nagrereklamo sa mga alagang hayop ng mga nangungupahan. Habang naglilinis si Lara sa kusina, napansin niyang wala si Mina sa higaan. May narinig siyang kaluskos mula sa may lababo. "Mingming! Mina?" Tawag niya, pero walang sumasagot. Sa kabilang banda ng bahay, pumasok si Mang Rado. May dalang bote ng gin at halatang lasing pa. "Oy Lara!" sigaw niya. "Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na bawal ang hayop dito?" Bago pa siya makasagot, napalingon na si Mang Rado sa kusina. Nandun si Mina, nakasampa sa mesa, kumakain ng tira-tirang isda. Sumigaw ang matanda. "Lintik na pusa ka! Wala kang karapatan mabuhay!" Sinunggaban niyang metal na pamalo ng kurtina at hinampas ito sa pusa. Tumilapon si Mina, dumula sa sahig at sumigaw ng mahinang miyaw. "Mang Rado, huwag po!" sigaw ni Lara habang tumatakbo. Pero tuloy-tuloy ang hampas ng matanda. Bawat bagsak ng bakal ay may tunog ng nababasag na buto. Umiyak si Lara, halos lumuhod. "Tama na! Pakiusap! Mang Rado!" Ngunit sa huling hampas, natigil ang lahat. Tumigil din ang hangin. Si Mina ay nakahandusay. Duguan, ang mga mata ay nakadilat. At kahit pumanaw na, gumagalaw pa ang buntot nito ng dahan-dahan. Nanigas si Mang Rado. "Oh! Ano to?" Biglang kumislot ang pusa, parang sinusubukan pang bumangon. Hindi ka pa namamatay, hayop ka!" sigaw niya, sabay isa pang hampas, direkta na sa ulo. Tumilapon ang dugo sa sahig. Tahimik. "Oh, Diyos ko! Huwag naman po sana!" Lumuhod siya at niyakap ang malamig na katawan ni Mina. "Mina, gising! Gising na!" bulong niya habang nanginginig. Ngunit wala na. Wala nang hinga. Ang mga mata ni Mina ay nananatiling nakatitig sa kanya. Parang nanghihinayang. Kinagabihan, bumuhos ang malakas na ulan. Bit-bit ni Lara ang maliit na kahon kung saan nakahiga ang pusa. Sa likod ng apartment, naghukay siya habang naglalagablab ang kidlat sa galit. "Salamat, Mina. Patawarin mo ko. Hindi kita napagtanggol," bulong nito. Habang isinasara ang hukay, dumampi ang malamig na hangin. Sa sandaling iyon, kumidlat na naman ang malakas. Saglit na lumiwanag ang buong paligid. At sa liwanag na yon, gumalaw ang mga mata ni Mina. Isang mahinang kisap, halos hindi mapansin. Hindi rin nakita ni Lara na ang kahon ay bahagyang umuga. At habang siya'y naglalakad pabalik, nabura ang pangalan na sinulat niya sa krus ng kahon. Ngunit sa ilalim ng lupa, may maririnig na mahinang gasgas. At mula sa ilalim ng putik, may dalawang pulang mata ang dahan-dahang tumilat.
3 araw nang lumipas mula nang mailibing ni Lara ang pusa. Tahimik ang buong gusali, pero sa bawat gabi, tila may mga matang nakamasid sa dilim. Sa salamin, napansin ni Lara ang kakaibang pagbabago. Ang mga mata niya, may guhit sa gitna, parang mata ng pusa. Ano to? Ba't ganito? Bulong niya habang sinusubukan maglagay ng eye drops. Pero tuwing lalapit siya sa liwanag, mas lumalala. Nasusunog ang balat niya at ang sikat ng araw ay parang apoy na dumadampi sa mata. Bumalik siya sa loob ng kwarto. Isinara ang lahat ng kurtina. Gusto niyang manahimik pero may kakaibang ingay sa kisame. Mga gasgas, parang kuko na humahagod sa kahoy. Pagbangon niya, nakita niyang puno ng scratch marks ang pader. Wala na namang pusa dito ah. Mahina niyang bulong. Ngunit nang tingnan ang mga kuko niya, mahaba na, matutulis, parang hindi na sa tao. Kinagabihan, habang kumakain, naamoy niyang dugo. Sa ilalim ng lababo, may patay na daga. Punit-punit, parang nilapa ito. Ngunit higit na nakakagimbal ay may patak ng dugo sa gilid ng labi niya. Ano ba nangyayari? Nanginginig niyang sabi. Sa kabilang unit, narinig ang sigaw ni Mang Rado. Lasing at galit. Uy Lara! Baka may hayop ka na naman dyan ha? Uubusin ko yung mga pusa mo! Tahimik lang si Lara. Ngunit sa loob ng utak niya, may boses ng maalingaw-ngaw. Pigilan mo siya. Malambing pero malamig. Parang pamilyar. Ngunit hindi niya alam kung saan niya ito narinig. Kinabukasan, umalingaw-ngaw ang isang sigawan sa buong building. Si Mang Rado, patay na! Nang buksan ang pinto ng kwarto, bumungad ang nakakakilabot na tanawin. Dugo sa sahig. Ang mukha ng matanda, halos hindi na makilala. Punit ang balat, parang nilapa ng mabangis na hayop. Ngunit ang kakaiba, sarado ang pinto mula sa loob. Walang palatandaan ng pagpasok ng tao. Sinuri ng mga pulis ang CCTV. Isang officer ang nagsabi, Sir, may nakita po tayong gumalaw sa footage 2:00 ng madaling araw. May aninong dumaan sa hallway. Isang itim na pusa. Pero nang i-zoom nilang frame, laking gulat nila. Ang pusa ay kamukhang-kamukha ni Mina. Imposible to. Ba't si Mina ba yan? Bulong ni Lara. Napaurong ito. Sa huling segundo ng clip, bago na mayapa si Mang Rado, may pares ng mapupulang mata sa dilim ng silid. At bago mag-blackout ang screen, isang malinaw na imahe. Ang pusang iyon, nakaupo sa dibdib na matanda. Pero ang mga mata ni Lara. Mula nang pumanaw si Mang Rado, hindi na nagkaroon ng katahimikan si Lara. Tuwing gabi, may naririnig siyang mga boses. Mahina, pabulong, parang nanggagaling sa loob mismo ng kanyang ulo. Hindi ako yung pumatay. Ikaw na ako? Napatigil siya sa harap ng salamin. Namumula ang kanyang mga mata at sa ilalim ng balat ng kanyang leeg, parang may gumagalaw. Hindi to totoo. Nanginginig niyang sambit, pero habang sinasabi yon, narinig niya ulit. Mas malinaw na. Lara, nararamdaman mo na ba yung sakit ko? At sa iglap na yon, bumaliktad ang mundo niya. Nasa loob siya ng isang panaginip. Sa paligid, puro apoy at sigaw ng mga hayop. Mga pusang nakasabit sa kawad, binabato, sinusunog, tinitingnan ng mga taong nagtatawanan. Isa roon
ang pusang itim na may parehong mata ni Mina. Naririnig niya ang mga halakhak. Isang lalaki ang sumisigaw. "Oy! Vidyan mo yan! Ipopost natin! Sigurado viral to!" Tumakbo si Lara sa panaginip, pero hindi siya makalapit. Parang nakapako sa lupa. Pinapanood na lang ang karumal-dumal na eksena. Nang gumising siya, pawis na pawis ito at nasa sahig. May mga kalmot, parang marka ng kuko. Kinabukasan, hindi na siya pumasok sa universidad. Sa halip, sinubukan niyang alamin kung totoo ang mga nakita niya. Binuksan niyang laptop, naghanap ng mga underground forums tungkol sa mga animal cruelty. At doon niya nakita isang lumang video. May pamagat na challenge, sinong may pinakamalupit na pusa. Kinilabutan siya. Sa video, may mga lalaking kilala niya, mga nakatira sa parehong compound. Isa doon ang mag-asawang Tonyo at Rica na madalas niyang nakakasalubong sa hallway. Sa dulo ng video, may batang boses na nagsabi, "Oy! Yung itim! Iwan nyo yan! Matibay yan eh!" At doon niya nakita ang pusa. Ang parehong pusa na iniligtas niya noon. "Diyos ko!" bulong niya, nanginginig habang pinapatay ang laptop. Ngunit mula sa screen, kahit naka-off na, nag-reflect ang mukha niya. At sa likod ng kanyang sariling mata, may sumisilip na iba. "Sila yung pumatay sa akin, Lara. Tulungan mo kong tapusin sila." Nabalot ng lamig ang kwarto. Biglang bumukas ang pinto at narinig niya ang mahinang kaluskos. Mula sa dilim ng pasilyo, may pumasok na itim na pusa. Basang-basa sa ulan at may parehong pilat sa tagiliran, kagaya ni Mina. Lumapit ito sa kanya, huminto sa harap at tumitig. "Simulan na natin," bulong ng boses sa loob ng kanyang ulo. Hindi niya alam kung anong puwersa ang gumalaw sa kanyang katawan. Nang matauhan siya, nasa labas na siya ng apartment. Walang payong, naglalakad sa ulan. Sa kanyang kamay, may hawak siyang gunting sa halip na susi. Habang papalapit siya sa unit ni Tonyo at Rica, tumitindi ang boses sa kanyang ulo. "Sa kanila nag-umpisa lahat. Parusahan mo sila." Tumigil siya sa pinto na mag-asawa. Mula sa loob, narinig niyang nagtatawanan ng dalawa. Ngunit sa halakhak na iyon, naririnig niya ring humahalong iyakan ng mga pusang pinatay. Dahan-dahan niyang pinuksan ang pinto. Sa loob, may nakahilerang kulungan ng mga pusa. Buhay, pero payat. Mga umiiyak. At sa gitna ng sala, nakaupo si Tonyo at Rica. May hawak na bote ng alak. Nagtatawanan sa harap ng laptop. Ang huling narinig ni Lara bago siya tuluyang lamunin ng dilim ay ang sigaw ng boses sa loob ng kanyang ulo. "Ngayon, ako na bahala. Ako na magmamando." At sa sandaling iyon, napuno ng sigaw at iyak ang buong gusali. Parang sabay na humahalakhak ang mga pusa sa paligid. Mula ng gabing iyon, iba na si Lara. Sa bawat sandaling siya'y nagagalit, may kakaibang apoy sa loob niya. Isang init na nagiging sakit, tapos ay nagiging pagbabago. Ang mga kuko niya humahaba, tumatalas. Ang kanyang ngipin nagiging pangil at ang mga mata niya nagiging kulay dilaw. May guhit sa gitna, mga matang hindi na sa tao. Isang gabi, nakita siya ng kapitbahay, nakatayo sa bubong, nakatingin sa buwan.
Ang hangin ay tahimik, pero sa bawat ihip, naririnig ang kanyang mahinang. Kinabukasan, isa na namang bangkay ang natagpuan sa kalye. Si Tonyo. Punit ang leeg, kagat ang ulo, pero walang bakas ng tao. Ang pulisya ay nagdesisyon. Ay, hayop ang umatake dito. Ngunit, walang nakakita ng hayop. Tanging, itim lamang na buhok na parang buhok ng babae sa kamay ng biktima. Habang nagpapatuloy ang mga gabi, isa-isa ang mga dating miyembro ng online group ay naglalaho. Si Rika, natagpo ang patay sa loob ng banyo. Nakalublob sa paliguan, puno ng mga gasgas. Ang cellphone nito ay nakasindi at ang huling video na pinanood, ang lumang footage ng mga pusang sinunog. Habang pinapanood yun ng mga pulis, biglang nag-glitch ang screen. Sa bawat frame, lumalabas ang isang mukha ng babae. Madilim ngunit nakangiti. Samantala, sa apartment, nagsimula nang pumasok sa isip ni Lara ang katotohanan. Habang natutulog, bumalik ang mga alaala. Ngunit, iba na. Hindi na siya si Mina. Siya na mismo ang nakakita sa mga krimen noon. Nakaupo siya sa harap ng computer. Bata pa, nanonood ng viral video. Sa video, isang pusang itim ang sinusunog habang nagtatawanan ng mga tao. Naalala niyang tiningnan niya lang ito, nanahimik at pinindot ang like button. Oo, ikaw. Ikaw ang isa sa kanila. Bulong ng boses sa kanyang ulo. Hindi mo ko tinulungan noon. Napaiyak si Lara. Pero, hindi ko yun alam. Bata pa ako noon. Wala akong magawa. Sagot ni Lara. Pero, nakita mo, Lara. Narinig mo ko umiiyak. Ngayon, maririnig ka rin nila bago sila mamatay. Sa salamin, nakita niyang sarili. Kalahating tao, kalahating hayop. Ang balat niya ay nagiging balahibo at ang mukha niya ay bahagyang nakabaluktot. Lumabas siya ng bahay, humahagibi sa dilim. Sa bawat bubong na tinatalon niya, may naririnig siyang shik 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 na parang huni ng hayop na nagbabadya ng kamatayan. Isa-isa niyang hinahanap ang mga pangalan sa listahan ng forum. Ang bawat mukha, bawat tawa, bawat kasalanan, bumabalik sa isip niya. Ngunit sa bawat buhay na tinapos niya, mas nararamdaman niyang nawawala si Lara. At ang pumapalit ay isang nilalang na puno ng galit at puot. Sa huling eksena ng gabing iyon, nakaupo siya sa poste. Dugo ang dumadaloy sa kanyang kamay. Tumingin siya sa buwan at sa lamig ng hangin, narinig niya muli ang boses. Hindi mo na kailangan matakot, Lara. Dahil matagal ka nang isa sa amin. At sa sandaling yun, ngumiti siya. Ngiti na may pangil. Nasa ospital si Lara. Napasugod siya roon matapos bumagsak sa kalye habang hinahabol ng pulis. Nang magising siya, nakatali ang kanyang mga kamay sa kama. At sa harap niya ay nakaupo ang kanyang dating propesor, si Dr. Santos, isang veteranong sayantipiko mula sa kanilang universidad. Tahimik ito sa una, pero sa mga mata niya may halong awa at takot. Lara, mahinahon niyang sabi. Matagal na kitang pinagmamasdan. Alam kong may nangyayari sa'yo. Ha? Hindi mo ko maiintindihan, Dok. Sagot ni Lara, nanginginig. May mga boses sa ulo ko. May pusa na parang ako. Huminga ng malalim si Dr. Santos. Alam ko, dahil
Ako ang dahilan kung bakit nangyari yan. Napalunok si Lara. Anong ibig mo sabihin? Lumapit si Dr. Santos. Inilabas ang isang lumang folder. Sa loob, may mga larawan ng mga pusang may mga wire sa ulo at mga batang nakahiga sa operating table. 20 taon na nakakalipas, wika niya. Nasa proyekto ko noon na tinatawag naming Project Felina. Layunin naming pagsamahin ang mga human consciousness at animal instinct. Gusto naming patunayan na kaya ng isang hayop magkaroon ng damdamin katulad ng tao. Bumigat ang hangin sa kwarto. At ang unang subject namin, patuloy niya, ay isang batang babae. Ang anak ko, si Mina Santos. Parang gumuho ang mundo ni Lara. Mina? Oo, tugon ng doktor. Ang pusang inaalagaan mo ay hindi ordinaryong hayop. Siya ang naging sisidla ng kaluluwa ng anak ko matapos siyang mamatay sa eksperimento. Ngunit hindi buo ang paglipat. Kalahati ng pagkatao ni Mina ay naiwan sa katawan ng pusa. Kalahati ay naghalo sa DNA ng hayop. Tumingin si Lara sa kanyang mga kamay. Sa ilalim ng balat, makikita ang mga ugat na kumikintab. Para itong kumikilos. Anong ginawa mo sa akin? Halos pasigaw niyang tanong. Hindi ko sinasadya, Lara. Sagot ni Dr. Santos, nanginginig ang luha. Nang mailibing mo yung pusa, nagising ang enerhiya ng kaluluwa ni Mina. Naghahanap siya ng katawan para mabuo muli. At ikaw ang unang nakaugnay sa kanya. Pinili ka niya. Bakit ako? Sambit ni Lara. Dahil pareho kayong nasaktan. Pareho kayong gustong bumawi. Dahan-dahang lumapit si Dr. Santos. Ngunit, kailangan nating tapusin muna ito. Bago tuluyang mawala ang pagkatao mo, ang katawan mo'y nag-a-adjust bawat gabi. Mas nagiging hayop ka na. Hanggang sa hindi na ikaw si Lara, kundi si Mina na. Napatitig si Lara sa salamin sa tabi ng kama. Sa refleksyon niya, hindi na siya tao. Ang balat niya ay may mga hibla ng balahibo. Ang tenga niya humahaba at sa likod may umuusbong na parang buntot. Napasigaw si Lara. Hindi ako papayag nito! Ayoko maging siya! Ngunit sa salamin, ang bibig ng refleksyon ay gumalaw mag-isa. At sa tinig ni Mina, narinig niya ang nakakatindig balahibong bulong. Pero ako ang nagligtas sa'yo, Lara. At ako rin ang tatapos sa'yo. Mabilis ang tibok ng puso ni Lara habang bumalik sa gitna ng lumang apartment. Ang mga ilaw ay kumikislap at sa bawat kisap, nakikita niya sa salamin ang isang nilalang na hindi na siya. Ang mga kuko niya ay mahaba, ang balat ay maitim, at ang mata, dilaw, nagliliwanag sa dilim. Nasa harap niya ang matalim na kutsilyo. Kung dito matatapos ang sumpa, dapat ako na lang. Nanginginig ang kanyang kamay habang tinututok yon sa dibdib. Ngunit bago niya maisaksak, narinig niyang boses. Malamig, mahina ngunit malinaw. Hindi na ako at ikaw. Tayo na. Parang piniga ang kaluluwa niya. Ang boses ay nagmula sa loob ng kanyang ulo at kasabay noon, sumiklab ang sakit sa buong katawan. Isa-isang pumuputok ang ugat sa balat. Ang kanyang mga daliri ay lumiliit. Ang mga buto'y nag-krus at mula sa kanyang likod, tumubo ang itim na balahibo. Humihingal siya, umiiyak,
Pero sa bawat patak ng luha, may tinig na sumasabay. Hindi to parusa, Lara. Ito ay katarungan. Mula sa salamin, tuluyang nagbago ang anyo niya. Isang itim na pusa. Makinis ang balahibo, ngunit ang mga mata ni Lara pa rin. Dahan-dahan siyang tumalon sa bintana. Tumama sa kalsada at nawala sa dilim ng gabi. Ilang araw ang lumipas. Sa isang tahimik na subdivision sa labas ng lungsod, may isang batang babae na naglalaro sa harap ng bahay. Umuulan ng bahagya at mula sa kadiliman ng kalsada, may lumapit na itim na pusa. Basang-basa, nanginginig ngunit maganda at maamo ang tingin. "Ang cute mo naman," sabi ng bata. "Halika dito ka muna, Mingming." Pinuhat niya ang pusa, pinunasan ng tuwalya at pinakain ng gatas. Lumapit ang ama ng bata, isang lalaking matipuno, may peklat sa kamay at nakakunot ang noo. "Oh, ano yan?" tanong nito. "Pusa po, Papa. Ang bait niya, oh." Ngumiti ang lalaki at hinaplos ang pusa sa ulo. Pero biglang tumigil ito sa pagdila ng gatas. Tumingin ito sa kanya. Diretso, matagal. Ang ngiti ng lalaki ay dahan-dahang nawala. Nagsimulang mag-ingay ang mga alagang aso sa kapitbahay. Sabay-sabay na tumahol na parang may kinakatakutan. At sa katahimikan ng gabi, humuni ang hangin sa bintana. Malamig, parang bulong. Ang pusa ay umikot, pumulupot sa paan ng lalaki at dahan-dahang naglambing. Sa bawat paghinga nito, lumalakas ang kabog ng dibdib ng ama. Hanggang sa marinig niya ang boses, hindi ng hayop, kundi ng babae. "Naalala mo pa ako?" Napatras siya. Nanlaki ang mga mata. At bago siya makasigaw, tinitigan siya ng pusa. Ang mga mata nito'y dilaw, may guhit sa gitna at puno ng galit. Mula sa dilim ng sala, bumalik ang mahinang tunog ng miyaw. Mahina sa una hanggang sa naging halakhak. Sa labas, umihip ang hangin at sa kisame ng bahay may narinig na kaluskos. Parang mga kuko na gumagapang muli, naghahanap ng kasunod na biktima o kasunod na paghihigantihan. Wakas. At yan ang kwento ni Lara at ni Mina the Cat. Siguro naman alam nyo na yung moral ng story. At kung makakita kayo ng itim na pusa sa gabi, alam nyo na kung anong istorya ng mga ito. Malay mo, maging tao ito pagkatabi mo. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento or meron kayong opinion tungkol sa ating storya, just comment your suggestions below. At kung may real life stories kayo na nakakatakot na gustong i-feature sa ating channel, please comment your email. At huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Kuya Bangis. Please support our little channel para everyday may free videos tayo. Salamat!